Bago ka nangarap ng langit, nangarap na ang Diyos ng langit para sa ating lahat. Pero, ang tanong, automatic ba iyon? Sagot, hindi. Sapagkat ang magiging batayan, ang magiging basihan, kung langit ang pupuntahan natin pagkatapos nating mamatay sa mundong ito, ay kung papaano ka nabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun eh. Yun yung medyo mabigat-bigat na hamon. At dito papasok ang tema na ibinigay sa akin nang tumawag sa akin. Hindi ko na binabanggit yung pangalan niya kasi hindi ako nakahingi ng permission sa kanya na pwede ko bang banggitin yung pangalan mo. Kung babanggitin ko yung pangalan niya tapos ayaw niya pala, baka malagot ako. Kaya hindi ko po binabanggit yung kanyang pangalan kasi hindi ako nakahingi sa kanya ng pahintulot. So, sabi ko, ano po bang topic? Kung about Holy Spirit lang, napakalawak ng Espiritu Santo. Napakarami ng pwedeng ibigay tungkol sa Espiritu Santo. So, sabi niya, sige po, ite-text ko po sa inyo kung ano po ang magiging topic ng inyong panayam sa Sabado. At ito po ang kanyang tinext. Blasphemy against Holy Spirit. The unpardonable sin. At ito po'y hango kung nagbabasa po tayo ng Biblia at sana nagbabasa tayo ng Biblia. Sana ang anak ni Yahweh El Shaddai ay nagbabasa ng Biblia. Makikita po ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 12, taludtod 31 hanggang 32. Actually, maikli lang. Isang verse lang po, pang 31, matatapos sa 32. At ano po ang sinasabi ni Saint Matthew, chapter 12, verses 31 to 32. Sabi dito, therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Lahat, as in, lahat mapapatawad. At kung meron mang hindi mapapatawad na kasalanan, ito ay ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. So, iyon po ang tinext niya sa akin at ito po ang pag-uusapan natin ngayon. So, sabi ko kanina at sabi ko pa rin doon, tinanong ko siya, ilang minuto o oras ba ako magsasalita? Sabi niya, from 5:30 to 6:15. Kasi 6:30 ang misa. Okay. Kaya nasarapan ko po ang cellphone ko para gabayan po ako sa aking pagsasalita. Pero kanina, nang naghihintay po ako doon, maaga po akong dumating eh. Hindi po ako late person. Malayo po ang pinanggalingan ko, pero hindi ako na late. Kaya habang nagpapahinga po ako doon sa room na ibinigay sa akin, may nag-entertain sa aking mother butler at doon ko po narinig na 7 o'clock ang misa. Sabi ko, hindi ito 6:30 sabi. Hindi po, 7 o'clock po ang nakalagay sa programa. Okay. 6:30, 7 o'clock. Kaya kung hahaba ako ng konti, at least hindi ako aabot ng 7 o'clock. Pero kung 6:30 talaga ang misa, huwag po kayong mahiyang mag-sign sa akin na stop na, Father. 6:30 na po. Okay lang po yun sa akin. Okay. So ngayon, dito na tayo. Let's proceed. Tama na sa introduction. Let's proceed to our proper lecture para sa ating panayam tungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. So basically, let's look back sa ating basis catechism. At ano po
ang itinuturo ng ating basic catechism about the forgiveness of God. Basic lang po, lagi kong sinasabi na swerte tayong mga Kristiyano. Swerte tayong mga Katoliko. Why? Because we have a loving God, we have a merciful God, and therefore, we have a forgiving God. Yung bunga ng pagmamahal at awa ng Diyos ay ang kanyang walang kapagurang pagpapatawad. Sa tingin ko po, tatlong mahalagang bagay ito na dapat nating makita sa Diyos. That we have a God of love, we have a God of mercy, and therefore, because of this love and mercy, we have a God of forgiveness. Di ba napakaganda? Dahil sa pagmamahal at awa ng Diyos, hindi siya napapagod magpatawad. Kaya speaking of a forgiving God, bakit sumingit? Bakit nagkaroon ng aspeto na meron palang kasalanang hindi mapapatawad? Kung ang Diyos natin ay mapagmahal, kung ang Diyos natin ay mapagpatawad, at dahil dito, kung ang Diyos natin ay mapagmahal at maawain, at dahil dito, siya'y patuloy na magbibigay ng kanyang pagpapatawad, bakit dumating sa punto na meron palang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? At iyon yung pag-uusapan natin ngayon bilang gabay sa ating pagtitipon ngayon, Pentecost 2026. Review sa 10 utos ng Diyos. Mag-violate na po kayo ng iba't ibang mga examples ng kasalanan. Huwag na sa akin manggaling. 3 lang ang ginamit ko. Pero kung may alam kayong mas matindi o hindi matinding kasalanan, isa lang po ang bottom line yan. Mapapatawad yan ng Diyos. Bakit? Kasi basic catechism, kayang patawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanan. So ngayon, kailan hindi mapapatawad ang pagnanakaw? Kailan hindi mapapatawad ang pakikiapid? Kailan hindi mapapatawad ang kalapastanganan ng anak sa magulang? Kapag nawalan ka na ng pag-asa at nawalan ka na at nasiraan ka ng loob na mapapatawad ka ng Diyos. Yun eh. Pag sinara mo na ang puso mo, pag sinara mo na ang isipan mo, pag sinabi mo na, sa dami ng kasalanan ko, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Mag-ingat po kayo sa ganoong statement. Kasi iyon ang gustong-gustong statement ni Satanas. Na masiraan ka ng loob, na mawalan ka ng pag-asa, na hindi mo na maramdaman ang pagmamahal at awa ng Diyos, at sapagkat hindi mo na nararamdaman ang awa at pag-ibig ng Diyos, doon na madaling pumasok na hindi ka mapapatawad ng Diyos. Na parang sinabi mo, ikaw na nagbigay ng verdict sa sarili mo, hindi ang Diyos. Dahil kung ang Diyos lang, kayang-kaya kang patawarin. Hindi ikaw na ang nagsabi sa sarili mo na hindi ako mapapatawad ng Diyos. So therefore, pinangunahan mo ang Diyos na hindi Kanya mapapatawad. At nandun na yung rejection sa saving grace of God. At ano yung saving grace ng God? Mahalin ka, kaawaan ka, para maibigay sa iyo ang Kanyang pagpapatawad. Pero kung doon pa lang sa estado ng pag-iisip mo na hindi ka mapapatawad ng Diyos, therefore, hindi ka talaga mapapatawad ng Diyos. Kasi ikaw na mismo nagsabi na hindi ka mapapatawad ng Diyos Gets nyo yung point? Gets nyo yung logic? Kasi kung ang Diyos lang, kaya kang patawarin ng Diyos. Pero kung ikaw na ang nagsabi sa sarili mo, hindi ako mapapatawad ng Diyos, paano papasok ang pagpapatawad ng Diyos?
kung isinara mo na ang puso at isipan mo sa kanyang pagpapatawad. I remember, hindi po ako babanggit ng pangalan, o bumanggit man ako ng pangalan, siguro hindi yun naman kakilala. Pero pag nagkwekwento ako ng totoong istorya, hindi po ako nagbabanggit ng mga pangalan. Pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng kung ano-ano, na matre-trace sila. Siyempre, I have to protect their dignity. Pero kwento ko, hindi para i-chismis sila, ha? Para lang kapulutan natin ng aral. Nako, 6:40 na. Pwede ako mag-extend? 6:30. Talagang 6:30? End ako? Stop na ako? Oh, okay, hindi na ako magkikwento. Basta't ang point ko, yung kasalanang hindi mapapatawad, yung sinara mo na ang puso't isipan mo sa pagpapatawad ng Diyos. Lahat pwede patawarin ng Diyos. Pero kapag ikaw na ang nagsabing, hindi na ako mapapatawad ng Diyos, iyon yung kasalanang unforgivable. Dahil pinangunahan mo ang biyaya ng Diyos sa pagpapatawad, kaya't nanatili ka roon sa pagkakasala. Kaya sana sa Pentecostes 2026, lalo nating maramdaman ang awat pagmamahal ng Diyos, ang awat pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos para sa ating lahat. God bless us. Amen. Mabuhay ang anak ni Yahweh El Shaddai sa gabay ng Espiritu Santo.